Alright mga kababayan, pag-usapan natin sa pagkakataong ito, yung obviously hindi na nga natin dapat pagdudahan no? Dapat tingin ko dapat sa atin klaro na mayroong nangyaring hindi tama. Kasi sa kasalukuyan na may impeachment trial, nasa medical leave at extended medical leave ang isang senador, si Senador Loren Legarda mga kababayan. At ito'y tila ba biglaan. Kasi bigla-bigla namang umalis, tapos biglang may sakit pala. Parang hindi well, kasi medical leave so dapat may sakit siya no. Sa France at ngayon ata nasa Switzerland base sa mga reports ano mga kababayan. Ito ay kasabay kasabay at ah, kasunod ng pahayag ng ombudsman na posibleng kasuhan dahil preliminary investigation na mga kababayan ang mag-inang Loren Legarda at Leandro Lebiste dahil sa kinakaharap nilang investigasyon dyan sa solar panel. Ano mga kababayan kung saan naibigay ang prangkisa kay Leandro Lebiste sa napakalaking proyektong yan na hindi naman i-deliver ang resulta, hindi ginawa, hindi tinupad, at tapos ibinenta di kinalaunan. Kumbaga pinagkakita ang maigi. At nangyari ang pagbibigay ng prangkisang yan habang ang chairman ng Finance Committee ng Senado ay si Senador Loren Legarda na ina nga ni Leandro Leviste, ang congressman, na pareho wala sa bansa. Mga kababayan, dalawang mag-inang to ay umalis ng bansa sa kasagsagan at sa kalagitnaan ng posibleng investigasyon sa kanila at pagkaso sa kanila. At hanggang ngayon nga, hindi pa bumabalik sa Pilipinas at marami na, of course, definitely, nagkakaroon na ng duda yung iba. Pero para sa akin, wala nang duda doon. Malinaw na hindi yan coincidence. Yan ay isang, yan ay isang paraan para hindi ko masabi kung gustong takasan ang pananagutan o pabagalin ang investigasyon dahil hindi sila makakapagtulungan dahil wala sila eh. Di po ba? Yun ang aking opinion diyan. Pero mga kababayan, ano ba kasi yung mga dapat na pag-usapan sa parteng yan? Kasi po itong anak ni Senator Loren Legarda, maraming kinakaharap to ngayon. Isa na diyan yung honey trap, ano yung nahuling, alam naman natin to mga kababayan eh, yung isang talent manager ba yun? Kung ano man yung tawag doon. Pero turn out, bugaw siya. Hinuli siya for human trafficking, for sex trafficking. Pero nangyari, nagkabukingan. Meron palang plano na di umano, isabit si Executive Secretary Arap Recto, no? Kumbaga, character assassination ang plano. At malaking halaga ang kapalit. At sinabi, ang kausap ng talent manager na to ay si Jing Paras, dating congressman, at ang magpopondo ay si Leandro Leviste. Yan. Yan yung mabibigat ng pangaparatang. At maraming lumalabas na mga ebidensya, maraming lumalabas sa social media, mga kababayan. Meron pang interview na kung saan sinabi ng lawyer o abogado ni Leviste na nagkaroon nga daw ng meeting doon sa talent manager. Pero sinabi nila hindi daw 3 beses, 2 lang. So either way, nagkaroon pa rin ng meeting at pag-uusap. Hindi natin alam kung anong pinag-usapan doon. Pero ang suma total niyan, kumbaga tanim. Gusto nilang taniman ng ng posibleng kaso para masira si Ralph Recto. At hindi lang daw si Ralph Recto ang plano iba pa mga kababayan. May iba pa daw. Pero of course, sa korte na yan magkakaalaman. At marami ding mga issue na lumabas, yung mga nagkabayaran daw, na dinideny naman yan nila Jing Paras. Pero doong isang interview na napanood natin, mga kababayan, hindi tayo kumbinsido sa sinabi niya. Actually, parang inamin pa nga niya ibang detalye. Pero ganun pa man, kung may ganyang klaseng investigasyon, 'di ba dapat kung wala naman kayong dapat ikatakot, dapat harapin ninyo eh. Pero hindi eh. Ang sabi ang sabi sa report mga kababayan, ang request daw ng travel time ni Congressman Leandro Levice hanggang September 24. Kasunod yan ng ano mga kababayan
nung sinabi ng ombudsman na iimbestigahan sila. Parang 2 days lang ata, 1 day, umalis na sila. Si Loren Legarda naman, senador, extend ng extend, no? Kaya sabi nga ni Assistant Ombudsman Clavano, talagang, suspicious na kumbaga. Dahil, lalo na ngayon, merong impeachment trial, dapat nandoon ka. Tapos ngayon, nasa Switzerland daw. Alam naman natin mga kababayan, mahigpit at maluwag. Bakit mahigpit at maluwag? Maluwag ang pagpasok ng mga pera sa Switzerland, sa batas nila, sa kanilang mga bangko, at mahigpit para naman halukhayin ang mga ebidensya para mapanagot yung mga may itinatakas na pera sa kanilang mga bansa at dinadala sa Switzerland. So, ngayon mga kababayan, ang mabigat diyan ay kaduda-duda na nga na bigla silang nawala, mas kaduda-duda pa na nandun sila sa isang bansang may ganong klaseng mga batas patungkol sa mga perang nanggagaling sa ibang bansa. Kaya patong-patong yan. Patong-patong, at lalo pa lumabas pa si dating Mayor Lito Atienza na pinatutunayan niya na naglabi talagang lumapit si Loren Legarda yung mga panahon na kinukumbinsi pa ni Senador Loren Legarda ang karamihan na bigyan ng prangkisa ang kanyang anak para sa solar project na yan. Na sabi nung umpisa daw, ang sinabi lang 1 million lang daw ang puhunan pero pang buong Pilipinas. Syempre, of course, hindi naniniwala paano mo mapagkakasya yon, pero billion ang proyektong yan na nabigay na prangkisa pero hindi nakapag-deliver sa mga mamamayan. Ang nangyayari lang diyan, pagkatapos makuha yung prangkisa, siguro mga ilang panahon lang, ibinenta na, pinagkakitaan pa uli. Yan ang nangyari sa solar ng anak ni Loren Legarda na inaasahan sana na makakatulong sa, lalo ngayon, no, tumataas ang mga konsumo ng kuryente. Pero hindi na nga nangyari yon dahil obviously may mga nakinabang, pero hanggang ngayon naman wala pang napapanagot. Pero magkakaroon naman ng investigasyon at nagkakaroon na nga ng investigasyon mga kababayan. Kaso nga lang, yung mga iimbestigahan ay wala, no? So, aabangan natin kung ano bang mga pwedeng mangyari diyan. Aabangan natin 'yan mga kababayan. Hanggang dito po muna. Marami pong salamat mga kababayan. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Medyo matagal po ako hindi nakapag-post kasi po pinag-iisipan ko talaga kung magpo-post pa ako. Pero anyways, nandito na tayo, marami pa tayong gustong pag-usapan patungkol sa impeachment trial. Hindi katulad ng mga na-video ko nung mga 2 months ago, yung tungkol sa mga batas. So, yun po sana gusto kong pag-usapan, pero sa ngayon kasi puro intriga yung lumalabas sa balita, no? Pero hanggang dito po muna. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Maraming pong salamat. AJ Comentaries po.